Paaralan ang ating pangalawang tahanan. Sabi nila, pero tama naman eh. Bakit ko nasabi? Dito ako natuto ng maraming bagay. Minulat ako nito sa mundong kinalalagyan ko. Nakaukit na sa salitang paaralan ang buhay ko. Ang sarap kasi maging estudyante, kahit mahirap. Pero minsan din, nakakatamad, nakakapagod. Pero kahit ganon, nagsusumikap akong mag-aaral mabuti. Aba, syempre, mataas ata ang grades ko kapag ginalingan ko. Dahil umaasa ako sa magandang kinabukasan na pinaniniwalaan kong naghihintay sa akin. Yun ang tanging pinakahahangad ko sa buhay. Hindi hadang ang kahirapan sa pagkatuto. Yan ang pinaninindigan ko. Dahil alam ko na may kasama ako sa pag-abot ng mga pangarap ko. Pangarap na hindi kayang sirain ni numan. Pangarap na unti-unti kong binuo dito sa paaralan ko. Pangarap na tutuparin ko balang araw. Ako nga pala si Andoy. Ulila, pero mataas ang pangarap. Pangarap ko ang maging isang engineer. Siguro nakahiligan ko na rin kasi ang math. At alam ko naman na makakaya ko kung magsisipag lang ako. Ayoko rin na nagpapatalo. Ayoko ng pangalawa lang. Gusto ko, ako ang laging una. Dahil alam ko, mas tumatatak sa isipan ng marami ang una kaya sa pangalawa. Kaya ayun, lagi ako naunguna sa recitation. Nasasagot ko nga ang mga mahihirap na tanong ni sir. Napansin ko rin na hindi matatapos ang araw nang hindi ko nahahawakan ng chalk at nakaharap sa blackboard. Napamahal na nga sa akin ang chalk eh. Automatic nakapagtapos na ang math subject. Lumalapit yung mga klase ko para magpagawa ng assignment. Kasi alam nila na matutulungan ko sila. Papaturo sila minsan, pero madalas ako na yung gumagawa ng assignment nila. At kapalit nun ay barya. Kailangan ko daw kasi nun. Pero totoo naman ang sinasabi nila eh. Kasi nga, ulila ako. Walang pera, walang pamilya. Nagsisikap ako na makapagtapos para sa sarili ko at maabot lahat ng pangarap ko. Sabihin na natin sinusulit ko ang bawat oras na nasa paaralan ako kasi ayokong masayang ang mga kaalamang minsan lang maibahagi sa mga kagaya ko. Ang mga libro ko pa nga eh, laging hiram dun sa library. Nakakatawa mang isipin, pero nakikipag-unahan pa ako sa iba. Walang pambili eh, kaya yung mga librong hiniram ko, kailangan ko talaga ingatan. At kapag recess na, yung pera na tinatanggap ko sa paggawa ng assignment, yun yung pinapagbili ko ng pagkain sa recess. Masarap sa pakiramdam ng pagkain inunguya mo ay siyang bunga ng paghihirap mo. Hili ko talaga ang magbasa, lalo na kung wala namang ginagawa. Pampalipas ba ng oras? Ang ingay-ingay kasi ng mga kaklase ko, kaya sa tabi ng hagdan ako nagbabasa. Sa labas lang ng silid-aralan namin. Pero sa mga sandaling yun, minsang sumagi sa isip ko. Ano nga bang magiging bunga ng pagtsatsaga ko? Maging valedictorian. Ang unang sagot na pumasok sa isip ko. Buo din ang paniniwala ko na tama ang sagot ko. Isang beses, wala yung ballpen ko. Hinanap ko, baka may makapulot pa eh. Ba, mahalaga yun. Nagipunan ko din yun ah. At sayang, dami pang inta nun. Kaya yun, nahanap ko maigi. Salamat, nakita ko rin siya. Hulog lang pala. Nagtugumpay nga ako nung high school. Naging valedictorian. Yung mga panahon yun ang masasabi kong pinakamasayang panahon ng buhay ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko noon, nagbunga ba? Nagamit ko ba?
Halos lahat na nagawa ko noon, matupad lang ang mga pangarap ko. Ginugol ko na buong buhay ko sa pag-aaral. Kaso bakit parang may humihila sa akin pababa? Para bang laging may mga bagay na humihinto sa akin. Ganun ba talaga pag wala kang pera? Kapag mahirap ka, giging mahirap ka na lang habang buhay. Ayan. Ito ako ngayon. Valedictorian nga. Janitor naman. Pagtapos kasi ng high school, wala na. Naghirap pa kami lalo. Pero, sumubok naman ako. Pilit akong humanap ng paraan para makapasok ng kolehiyo. Para maging lalong mas maganda yung kinabukasan ko. Pero wala talaga eh. Hanggang ganito na lang. Kahit anong sikap ko. Pero sana hindi dito nagtatapos ang lahat. Sabi nga nila, hanggat di mo pa naaabot ang mga gusto mo, hindi pa katapusan ng lahat. Sana nga. Totoo yun. Sana nga. May pag-asa pa ako.